Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay niyaya ni Kalingap Edu si Viancy sa isang date. Sila ay pumunta sa tabing dagat. Noong araw na yon ay galing sila sa double date kasama ang tambalang Arjon at Angelica. Kaya naman medyo tuwang-tuwa sila sa mga nangyari noong araw na yon at gusto lang muna nila magpalamig sa tabing dagat. Sabi nga ni Kalingap Edu na masaya din pala na tumambay sa tabing dagat ng silang dalawa lang dahil minsan ay hindi sila nakakapag-usap ng maayos dahil nga marami silang kasama at magulo daw. Napaka-gentleman nga ni Kalingap Edu dahil talagang hindi niya hinahayaan si Viancy na madulas. Kaya naman inaalalayan niya ito pababa papuntang dagat. Kinilig talaga ang mga viewers sa unexpected na pag-holding hands ng dalawa. Sa piling ko okay Sige po. Nataglag na. No. Huwag mo akong Tawa mo ako. Paalam ka naman. Kasi aalis sila Rob eh. At tuwing ma-vlog lang naman kita nakikita. Nakakalungkot. Paano yan? Pwede ba akong bumisita sa inyo paminsan-minsan? Pwede naman po. Pwede. At yan, siyempre, ayoko naman pumunta doon ng walang paalam. Bilang respeto na rin kay pinsan. Tama na. Baka sabihin nila, nag-take advantage ako, baka ako ma-report. Hinilig na ang mga manonood dahil inamin nga ni Kalingap Edu na hindi na lang niya gusto na puntahan si Viancy para lang sa vlog, kundi gusto niya na rin itong bisitahin kahit na walang naka-video. Talaga namang makikita natin na parang gustong-gusto na talaga ni Kalingap Edu si Viancy at gusto niya na rin itong makita kahit na hindi lang ito para sa video lamang. Habang nasa dagat nga sila ay naglalakad-lakad lamang sila at nagpapahangin. Ito ang first time na lumabas sila ng silang dalawa lamang. Kitang-kita ang kanilang pag-e-enjoy at parang nagiging komportable na sila sa isa't isa. Sinamantala naman ni Kalingap Edu ang pagkakataon para naman makausap si Viancy at dahil dito ay parang mas nagiging close na sila. Ano naisip mo eh? Anong iniisip mo? Para laging malalim iniisip mo eh. Siguro po madami na kayo dito, hindi na lang ano. Marami din nila ah. Ano sabi mo dyan? Yung mga tinutulungan ko, yung mga beneficiary ko, dinadala ko minsan dito. Naliligo kami. Ay, opo, yun ano po. Papanood mo naman siguro. Okay. Supported ka eh. Alam mo yun. So, maligo? Pambira, hindi po. Hindi po, wala po akong nalambito. Hindi po. Sige na! Hindi po. Babasahin kita. Wala po. Wala kang bisan? Wala po kasi ako na. Grabe nga ang kaswitan ng dalawa dahil ngayon na walang tao ay parang mas komportable sila na magkasama. Pangalawang holding hands na nga nila iyon noong araw na yon. Kahit pa hindi ito sinasadya ay talagang nakakakilig naman talaga. Kahit pa mahiyain si Viancy ay talagang makikita mo na nag-e-enjoy din talaga siya kapag kasama niya si Kalingap Edu.
Maya-maya sa paglalakad nila ay may isang tanong na tinanong si Kalingap Edo kay Viancy. Ito ay kung sino nga ba ang kanyang crush o may napupusuan na ba siya sa pagkakataon na iyon. Ay tagad, bigay ng may Crush mo ngayon. So what's your feelings? The city's screaming, we're not coming home tonight. Secret po. Secret? In this world, gonna get it right. Secret. Hirap naman nun. Wala bang clue? Kahit konting clue lang. Para maupakan ko yan. You ever wonder, Ako. Hindi mo ako tatanungin. Nandiyan lang yun sa tabi-tabi. Tabi-tabi lang. Tabi-tabi po. Saan po? Tabi-tabi. you can feel it. Huli nga lang ang pagbibiruan ng dalawa habang sila ay naglalakad-lakad. Sa kanilang paglalakad naman ay umamin din si Ate Viancy na ang hinahangaan niya kay Kalingap Edo ay dahil sa kanyang pagiging mabait at pagiging masipag, dala na rin ng kanyang pag-i-scout. Ine-enjoy nga lang nila ang kanilang moment noon dahil sila nga lang dalawa ang magkasama. Kita nating komportable na rin si Viancy dahil sinabi niya at nagbiro siya kay Kalingap Edo na baka hindi lamang siya ang dinala ng babae ni Kalingap Edo doon at parang marami na rin daw. Sabi naman ni Kalingap Edo na dinadala niya doon ang kanyang mga beneficiary para maligo. Hindi mo na ganyan. Papakit ka. Papakit ka eh. Ah. Anong gusto mong gawin ngayon? Uumayin kita ngayon sa mukha ko. Hindi mo kasi ako pinapansin. Nakahakilig nga ang kanilang mga titigan dahil talagang hindi nila naiiwasan ang mga ito. Maya-maya pa dahil hindi naman tiis ni Viancy ang hiya kay Kalingap Edo ay naglakas loob na siyang hatakin si Kalingap Edo para bumalik na raw sila doon sa taas kung nasaan ang kanilang mga kasama. Talagang marami na silang holding hands ngayong araw, parang pangatlo na yata ito. Nagpahatak na lang si Kalingap Edo dahil tira nagulat din siya nang hawakan siya ni Viancy kaya hindi na rin siya nakatanggi. Maya-maya ay umakyat na sila at inalalayan siya ni Kalingap Edo na umakyat. Napaka-sweet naman talaga ng dalawang ito. tinitibong Tara na. People talk and tell what you wanna hear now. Wala akong hawakan. Tara na po. Tara. But they all disappeared. They will let you Ganda ng araw. down. So we better stick together. Let's come whatever. We're not coming home tonight. Kumusta po? Ano, kumusta? Kumusta? Ito, iniisip ka. We're living quick in this Iniisip ka. world. Gonna get it. Sakit sa ulo. Noong tuluyan na silang makaakyat ay umupo muna sila dahil medyo pagod na rin sila sa nilang paglalakad. Habang nakaupo nga ay dinadama lang nila ang simoy ng hangin na napaka-fresh. Sabi ni Viancy ay nagpapasalamat lang siya kay Kalingap Edo dahil dinala siya doon. Nang sa ganon ay nakapag-relax din ang kanyang isipan. Dito ay nagkwentuhan muna sila, nagpasalamat sila sa isa't isa at nagsabi ng kanilang mga messages.
Nagulat nga ang lahat dahil parang komportable na si Viancy kaya parang medyo dumaldal na siya kay Kalingap Edu. Bakit mas madaldal ka ngayon? Dahil po sa inyo. Banding. Nakakausap ko po kayo. Nag-share po kayo ng ano tungkol sa inyo. Mas nakikilala ko po kayo. Akala ko po kasi noon sobrang tahimik niyo po. Tsaka Hindi naman, kaya lang, siyempre, medyo pili lang siguro ng konti. Ang mga taong pinag-openan ko, kaya, yan, ikaw, medyo feel ko ang vibe mo. Magaan ang pakiramdam ko sa'yo. Magaan. Sana, Talagang nagkaaminan na sila na gusto rin nilang kausap ang isa't isa. Sabi nga ni Kalingap Edu ay sana si Viancy rin ay hindi rin magpapago at sana magtiwala din daw si Viancy sa kanya na magpakita kung ano ba talaga ang kanyang nararamdaman dahil nandito lang naman daw siya para kay Viancy, handang umalalay at makinig anuman ang kanyang tinadala. Para saan hinihintay kita? Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye!